This morning ay napakaganda po ng mensahe dahil may kaugnayan po yung ating kwento tungkol po sa buhay ni Jesus bago siya ipako sa krus at sa buhay po ni Abraham at ni Isaac bago siya ialay doon sa Mount Moriah. So sabay yung kwento nating titingnan sa panahon ni Isaac nang ino-offer siya, and when Christ about to crucify doon sa bundok ng Kalbaryo, o we call it Golgotha. Okay po? And I hope lahat tayo ay nakaantabay doon sa mga series natin sa Genesis. Good to know there were some brethren po na hindi natin kasama rito ang nagsasabi na somehow they are, hindi man consistently, but they are watching the series. Okay? Kung meron kayong mga kasama, kaibigan, kapatid na naghahanap ng series about Genesis, I recommend po yung series natin dahil bukod sa Tagalog ay patuloy nang gumagawa ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. So again, ang ating pong book na simulan ay Genesis at yung ating series about the beginnings or yung beginning. So welcome again sa mga kapatid. At nawa sa umagang ito ay samahan niyo ako doon sa ating kwento, part 21, the beginning of the story. Pag-uusapan natin ang buong chapter 22. Okay. Iyon. Remember yung ating topic last week? May nakaka-recall? Review. Ayan. Okay. Okay yung sounds? Okay. Last week, pinag-usapan natin yung Genesis 21. I don't know if you recall. The beginning of great conflict. Okay. Can we ask our other brethren na nasa labas to bring inside, maliban na sa nagluluto? We don't want to miss a thing yung pag-uusapan natin dahil maganda po yung ating kwentuhan. At nawa sa umagang ito ay patuloy natin makita ang kabutihan ng Panginoon. Ayan, si Kuya Darmando at sa mga kasama natin, welcome po. So last week, pinag-usapan natin yung about yung great conflict. Dito nakikita natin how Abraham trust in the Lord. At the same time, nakita natin dito yung nagsimula si Abraham doon sa small act of obedience. At the same time, makikita natin that yung nag-start siya doon sa kanyang maliit na faith until dumating yung time, until now, sa Genesis 22, ay makita natin kung paano nagbago yung pananampalataya ni Abraham. Alam natin that si Abraham ay takot. Tama? Bukod siya ay takot, siya ay sinungaling. Tama ba? Kasi di ba anong ginawa niya? Para mapagtakpan yung kanyang kasalanan, at para yung kanyang buhay ay hindi kunin ng mga matataas na opisyal, anong ginawa niya? Pinamigay niya si Sarah. Tama? Pag nakita ko nung parao, sabihin mo, sister. Ha? Kung sabihin asawa. Di ba? Pag nakita ka naman nung hari ng Abimelech, sabihin mo, sister. Tama? Anong sagot siya? Siguro sumagot si Sarah, no? Yes, kuya. Pero asawa niya. Pinamigay. At the same time, makikita natin to, sa pagkakataong ngayon, twice the Lord saved him. Nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos na never na na-touch si Sarah, never na siya ay na-molest siya or something na yung kanyang karangalan ay mawala. But here, the Lord saved him at ang Panginoon po ay patuloy na tinanggal si Abraham doon sa kahihiyan. Dahil sa pangako ng Panginoon at dahil sa naranasan ni Abraham, katulad nyo at katulad ko, yung WIP na word. Remember the word WIP? Work in progress. Alam natin na kapag tayo ay hindi pa, bago lang tayo nakakilala sa Panginoon, unti-unti, step by step. Di ba? Yung pong pagbabago, yung pagsunod. Ganon din ang nangyari kay Abraham. Tulad nyo at tulad ko rin, tulad din ni Abraham, many times we've failed. Tama? At ang nakakatawa nito, as we go along, yung mercy ng Panginoon ay hindi nagbabago at yung kanyang katapatan ay wagas. Kaya naman sa ating pong pagsunod sa Panginoon,
as we always learned and obey, yung faith na iyon ay tinatawag nating nag-grow. Tama po? Ganun ang nangyari kay Abraham. At the same time, sa chapter natin ngayon, ay pag-uusapan natin how the Lord test Abraham. Okay? Kung paano tinest ng Panginoon si Abraham. Sa ating pong kwentuhan, alam natin, sa Genesis 22, makikita natin dito na si Isaac talaga ang ipinangakong anak. Tama? Siya yung ipinangakong anak. Papanganak siya ni Sarah at ang pangalan niyon ay magiging Isaac. At ito rin yung panahon na kung saan si Abraham ay he sent away Ishmael sa wilderness. Tama? Parang nakakatuwa nun, even though na siya ay nawala sa piling ni Abraham, still God cared for him. Iningatan pa rin siya ng Panginoon. At para matest yung faith ni Abraham, dito sinabihan siya, you have to offer your son. Ialay mo yung anak. And without hesitation, Genesis 22, makikita natin dito, walang nakapigil sa kanya, he obeyed the Lord. He obeyed the Lord. At makikita natin dito, nang dahil po sa pagsunod ni Abraham, makikita natin dito yung blessing ng offspring, yung descendant, yung mga susunod na saling lahi, ay makikita natin na pinagpala ng Panginoon. 22, 23, and 24, ito na yung magiging kwento na kung saan matatapos yung kwento kay Abraham. At ang susunod na man of God, na pag-uusapan natin sa mga darating na linggo, ay ang kanyang buhay ng kanyang anak. Ano para ng kanyang anak? Isaac. Okay, Isaac. Okay, tuloy natin. Genesis 22, pag-aralan po natin, ay may we ask everyone to stand. Let us read the word of the Lord. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 1. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on the mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servant, stay here with the donkey, while I and the boy are go over there. We will worship, and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the 2 of them went on together, Isaac spoke up and said to his father, Abraham, Father. Yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here, Isaac said. But where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the 2 of them went on together. Before we sit, let us ask God to open our eyes. Ask God for blessing of understanding. And ask the Holy Spirit to help us to obey His command. Father, we offer this day to you. Speak to us. Have mercy to us. We want to know you more. Lord, samahan mo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, we may all be seated. Sige po, upo na po tayo. So yung tanong, kung nare-recall nyo, sa verse 34 ng Genesis 21, merong isang question doon, yung how long is the long time? Okay? Sa Genesis 21, verse 24, sabi doon, and Abraham stayed in the land of the Philistines for a long time. And sa verse 22, verse 1, meron siyang relasyon. Ang sabi doon, sometime later, God tested Abraham. And He said to him, Abraham.
yung pong mga verses na gano'n. So makikita natin dito na walang ibinigay na date kung kailan yung long time. Tama? Walang binigay yung date kung kailan yung long time, pero meron tayong clue sa Bible how long is a long time. Alam natin that sabi doon, matagal na naghintay o nagstay na natili si Abraham sa lugar ng mga Pilisteo for a long time. Since walang date, let's check yung clue dahil meron po itong relasyon sa ating kwentuhan. How long is a long time? Alam natin na some of us ay nanatili, nanirahan sa lugar na ito ng medyo may katagalan. Tama? Pagka sinabing, pagka-usapan sa Saudi kasi, pagka narinig ko before, Brad, ilang taon ka na rito? Yung ibang mga pilosopo, hindi, bago lang kami. Hindi, yung iba sasabihin, 5, 1 year, 2 years. Pag tinanong mo yung medyo kasing edad ko, o mas may edad sa akin, sasabihin niya, bago lang din. O ilang taon? 33 years na ako rito. Pero gaano ba kahaba yung long time na sinasabi? Whether it is 3, 10, or 15, alam natin, yung pinakamatagal, yun yung sinasabi natin, we stayed here for a long time. Tama? Yung ilan na rito yung mga naka 10 years? 15? 20? Yung mando, 22 ka na, no? Hindi nagtataas. So makita natin dito, at the end ng chapter 21, di ba, doon sa chapter 21, ano nangyari? Abraham sent away Ishmael. Tama? He sent away Ishmael. And that time, sabi doon sa verse 22, ito yung panahon na kung saan ay wind years. O yung tinatawag natin, ito yung mga panahon approximately ay 3 taon na si Isaac. Okay? 3 years old na si Isaac. Si Abraham, from Genesis 21, probably ang edad ni Abraham ay 103 years old. At 10 taon ang pagitan nila, kaya si Sarah ay 103 minus 10, 93 years old. Sa beginning ng chapter 23, na pag-uusapan natin next week, namatay si Sarah at the age of 127. Remember, Sarah was 90 years old nang ipinanganak si Isaac. At siya ay namatay ng age of 127. Ilang taon na ngayon si Isaac? 37. 37 years old nung nagsimula ang chapter 23 ng Genesis. At dito natin makikita, in between nung 22, bago matapos yung 23. 22 ng end of 22, at bago po yung Genesis 23, nakikita natin dito, approximately, si Isaac po ay 33 years old. Nandiyan pa po kayo. Amen. Tandaan nyo, 33 years old. Remember how old Jesus Christ when He started His ministry? 33. 33. You see the relevant, yung parallel ng kwento. Parang pagkamat talaga, hirap pa usapin, ano? Okay, kasi yung iba sa inyo nakakunot ang noo. Tuloy natin para medyo maganda-ganda yung kwentuhan. Take note, si Isaac ay 33 years old, 33 taong gulang nung nagsimula ang chapter 22. Ito yung kwento. Pagkalipas po ng panahon na kung saan ay si Abraham ay sinubukan ng Diyos, siya ay tinawag ng Diyos, Abraham, narito po ako ang tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo yung pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo doon sa lupain ng Moriah. Ang ginawa ng magtatay, umakyat sila sa bundok, di ba? At sinabi ni Father God na umakyat kayo doon sa pinakatuktok ng bundok at ihandog mo si Isaac sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at ang ginawa niya, nagsibak siya ng kahoy. Tama? Sa kwento, nagsibak siya ng kahoy kasi gagamitin niya yon sa panggatong doon sa handog na susunugin. Inihanda niya yung donkey, sa Tagalog ay asno,
at umalis naman nakasama ni Isaac, meron silang dalawang alipin na kasama. Papunta doon sa lugar na kung saan sinabi sa kanila ng Diyos. Nung ikatlong araw ng paglakbay, remember the word 3 days. Ilang araw bago si Jesus ay umakyat? 3 days, tama? Jesus died and buried. After 3, raised up from the dead. Nung ikatlong araw ng paglalakbay, natanong nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, ito yung maganda, bantayan nyo rito yung aking mga donkey, yung asno. At kami lamang ni Isaac ang aakyat sa bundok. Remember this word. Sasamba kami doon at babalikan namin kayo. When you say the word namin, bababa si Abraham ng hindi nag-iisa. Namin meaning dalawa. Pero ang sabi sa kanya ng Diyos, ialay mo sa akin si Isaac. Nakukuha niyo po. Tuloy natin yung kwento. Ang ginawa ni Abraham, yung kanyang sinibak na kahoy, ay pinapasan niya kay Isaac. Pinapasan. Okay? Yung panggatong. Ang sabi naman ni Isaac, dala naman ni Abraham yung apoy, yung pang-apoy at yung patalim, at sila ay magkasamang lumakad. Sabi ni Isaac, Tay, Ama. Sabi ni Abraham, ano yun? Meron na tayo nung panggatong, may pang-apoy na tayo. Nasa na yung tupa na ihahandog? Nagtanong si Isaac. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. God will provide. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila doon sa bundok, sa lugar na itinuro, yung Mount Moriah, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya yung ibabaw nung altar, inayos niya rin yung panggatong, na kung saan doon niya ihihiga si Isaac at doon niya gagapusin. Kasi nga, iaalay. Nung sasaksakin na ni Abraham ang bata, nung sasaksakin niyang gano'n, tumawag ang anghel ng Diyos mula sa langit at sinabi, Abraham! Abraham! At sumagot nga si Abraham, narito po ako. Anong sabi ng anghel? Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngang ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Remember the word John 3:16. You see the parallel ng kwento. We will discuss it more later. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na may sungay, ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Kinuha ito ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Remember the word, God will. Kaya yung lugar na yon, ang sabi ni Abraham, ang tatawagin ko sa lugar na ito ay si Yahweh ang nagkaloob. Ang magpahanggang, sabi doon, at sinabi niya sa mga tao, kahit God is good all the time, God will provide. At ang Panginoon ay may laging nakalaan para sa Kanya. Ang katotohanan ito mga kapatid, wala naman po talagang plano ang Diyos nakitilin o ialay ni Abraham sa Isaac. Wala siyang plano. Dahil hindi inaalaw ng Panginoon na katulad ng ginagawa ng religion ng Molech, na kung saan pag yung bata ay inaalay na ng buhay doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Ayaw ng Panginoon nun. So bakit nangyari ito? Ipinapakita lamang po dito na may plano ang Diyos na subukin si Abraham para makita ng Diyos ang puso ni Abraham kung hanggang saan siya susunod. Remember, lahat ng failures niya in the past, and on this verse, on this chapter 22, makikita natin kung paano bigla o dahan-dahang sumunod. At sa 22, he obeyed God without hesitation. How about us? Do you really obey the Lord? Huwag niyo na po akong sundin.
sundin nyo na lang po ang Panginoon. How's your intimacy with the Lord? Yung malapit na relasyon sa Panginoon. When God said no, it's a no, right? When God said go, let's go. When God said stop, stop. Ano yung mga character, attitude, behavior, relationship that we have na ipinapakita natin sa ibang tao, na pinapakita naman natin as we continue to live this life, the Lord glorified. Kamusta ang ating pagsunod sa Panginoon? Anyo, way back, kaming mga pastor, pagka nagmi-meeting, ay hindi kami nagpapaligsahan sa Bible verse. Hindi kami paramihan ng Bible verse. Pag nag-uusap kami during our meeting, ang lagi naming usapan, anong Bible verse ang sinunod mo last week? Kayo po, anong Bible verse ang sinunod nyo last week? Simple. Children, obey your parents. Are you really obeying your parents? Are we showing yung affection sa magulang natin? Simple, tama? You don't need to memorize from Genesis to Revelation para magkaroon ka ng head knowledge. God is looking for a small act of obedience to glorify His name. Nanonood kayo nung atin pong every Thursday na Intercede? Our topic is about generosity. How is our giving? How is our time, treasure, and talent giving it to the Lord? Kamusta po? Parang galit na kayo sa akin, parang gusto nyo nang matulog. Ano po? Tuloy natin. Sige. Sabi sa Genesis 22 verse 1, sometime later, God tested Abraham. Anong sabi? He said to him, Abraham, here I am. He replied. Alam natin that tinest ng ama si Abraham sa kadahilan ng gustong ipakita ng Panginoon that I, the Lord, your God, ang nakakakilala sa iyo. Sa Genesis 21, alam natin that Abraham sent away Ishmael. Tama? At sa Genesis 22, makikita natin yung ultimate test ni Abraham. At sa pagkwentuhan po natin, isipin natin na yung Genesis 22 ay isang pagsasadula sa buhay ni Isaac at sa buhay po ni Jesus. There is a tinatawag nating character in play. Pagsasadula. God is asking Abraham na maging isang parang bida o isang tauhan doon sa kwento na kung saan Abraham is about to play the role ng God the Father. Andiyan pa po kayo. At si Isaac will play the role of his one and only son who is going to sacrifice, and that is Jesus. Parang wala pa rin kayo ah. Tama? Abraham is about yung kanyang role is to play like God the Father, and Isaac will play yung kanyang role as the Son or si Jesus Christ. 2,000 years ago, hindi ito nakita ni Abraham yung nang mangyayari kay Jesus. At dito ipinapakita ng ating buhay na Diyos kay Abraham, yung ginagawa mo ngayon sa chapter 22, it will happen in 2,000 years. You see yung agwat ng panahon, 2,000 years ang pagitan. At dito makikita natin kung paano si Abraham ay gumanap doon sa play na gustong gawin ng Panginoon. Ang sabi doon din, God said, take your son, your only son, whom you love. God is about to test Abraham at alam ng Diyos kung ano na yung magiging outcome ng pagsunod ni Abraham at kung paano yung magiging cost. Dahil sabi nga, the Lord naman, ilang taon akong naghihintay
Binigyan nga ako ng isang anak, hindi naman galing doon sa pangako mo. Tapos ang sabi mo, Lord, si Ishmael ay isi-sent away ko. At nung ipinanganak si Isaac, ang sabi ng Panginoon, offer him. Nakukuha niyo po yung kwento. Offer him. In other words, alam na ng Panginoon from the very start ng kwento, nasusunod din itong si Abraham sa lahat ng nangyari. At ang nakakatuwa nito, yung pagkakataong ito, yung ginawa ni Abraham at yung ginawa ni Jesus, until now sa panahon natin, yung planong ito ay na-reveal at sa mga magiging anak natin. Nakukuha niyo po. At dito rin makikita na kung saan in the end, sa kwento, instead na si Isaac ang iaalay, di ba? Merong isang ram na pumalit o na humalinhin instead of kay Isaac. At makikita natin dito sa kwentuhan, then God said, take your son, your only son, whom you love. Remember? For God so loved the world that He gave His only one and only Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. You see the parallel ng kwento po. At sinabi doon sa Matthew 3:17, and the voice from heaven said, this is my Son, whom I love, with Him I am well pleased. At ang sinabi doon, wala doon sa slide, Romans 8:32, di ba? Hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang anak at ito po ay kanyang ibinigay para sa sangkatauhan. When we say sangkatauhan, tayo po ang binabanggit. Hindi ipinagkait ng Diyos si Jesus upang tayong man din ay magkaroon ng kaligtasan. Meaning to say, ikaw at ako ay sobrang valuable po sa harap ng Panginoon. Do you believe that? You and I, you are the most valuable and most expensive thing in all creation. Can we say it again? Can we read it? You are the most valuable and most expensive thing in all creation. Ikaw at ako yun, mga kapatid. Mahalaga tayo sa Panginoon. Pinakita sa pagsasadula ng buhay ni Abraham at Isaac, nangyari sa panahon na kung si Jesus ay inalay ang kanyang buhay dahil tayo po ay mahalaga sa harap ng Panginoon. Do you believe that you are important and valuable sa Panginoon? Yes. Diba? Kaya nakakalungkot yung iba na parang papatayin ko na lang yung sarili ko kasi parang walang kwenta. Iniwan ng girlfriend, nalugi sa negosyo. Diba? Ikakilala ko, nabangga yung kotse, ang ganda. Parang gusto niya na rin magpakamatay kasi yung gusto niyang kotse, binangga. Mga kapatid, sa harap ng Panginoon, importante tayo. We are the most expensive thing in all creation. Bakit? Dahil yung kanyang nag-iisang anak ay inalay sa iyo at para sa akin. Dahil tayo po ay nilikha ng Panginoon at mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Tuloy natin. Genesis 22 verse 2. Parang hanggang bukas pa tayo nito ah. Nasa verse 2 pa lang tayo. Okay, sabi doon, then God said, basahin natin, take your son, Your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Nasaan ngayon ang Mount Moriah? Remember the word burnt offering. Okay? Can we say it again? Burnt offering. Nasaan ang Moriah? Ang sabi sa 2 Chronicles chapter 3 verse 1, then Solomon began to build the temple of the Lord in Jerusalem on Mount of where the Lord had appeared to his father David. Saan inalay si Isaac? Sa Mount of? Nasaan ngayon ang Mount Moriah? Oh, ang bait ng estudyante. Ito po yun. This is the temple na kung saan ginawa ni Solomon. From the start, God planned
Plano na talaga ng Panginoon na sa region of Moriah, yung future site ng Jerusalem ngayon. Okay po? That means na yung lugar na ito is a picture where God the Father will sacrifice His son Isaac also in the very area where the temple in Jerusalem will build. Before, ang tawag doon ay someday. Pero nung panahon ni Solomon, it has been built. Do you know that yung Mount Moriah, where Isaac is going to sacrifice, at yung temple ni Solomon na itinayo ay isa lang, tama? Alam niyo ba that this is the place also where Christ was crucified? Nakukuha niyo po yung kwento? Opo. Diyan din. Siyempre, nung panahon ni Solomon, nung namatay na si Solomon, di ba? Matagal na panahon, wala na itong building na ito, di ba? Na-demolish. 2,000 years. At ginawa itong parang naging libingan na lang sa panahon na yon. Nakukuha po. Ito yung Golgotha. At alam natin dito that since ito yung place na kung saan si Kristo ay doon din siya naipako, at maliwanag dito na yung pagkamatay ng Panginoon since sa panahon ni Abraham at Isaac, when they play the role of God the Father and Jesus. This is the place also, yung Golgotha, na kung saan, ito yung panahon na kung saan the Lord will remind us that this plan, yung nangyayari sa panahon ngayon, ay plano pa rin ng Panginoon. Nakukuha niyo po. Remember the word I said to you, burnt offering. Sa panahon po ng mga tag-Israel, merong tinatawag na dalawang offering. Sin offering at burnt offering or sacrifice. Nabasa niyo po ba ito sa Biblia? Nung binabasa po ninyo? Sin offering, burnt offering. Okay, paliwanag natin. Yung pong kasing sin offering o yung sin sacrifice, remember dito, di ba, ang hinihingi ng Ama ay burnt offering. Yung po kasing sin offering ay required sa lahat ng tao, sa mga taga-Israel before, when they make mistake intentionally, you are required to offer yung pong sin offering. Tama? Pag ikaw ay nagkamali, anong gagawin mo? Mag-aalay ka, anong tinatawag na sin offering. But before, pagka mahirap ka, yung sin offering mo ay yung maya. Ibon. Yun yung iaalay mo, yung dugo nun, para ibig sabihin, ito yung aking kasalanan, at pagka bumili ako ng maya at sprinkle ko yung dugo, yung aking kasalanan ay bayad na. Sa Exodus, pag-aaralan natin siya someday. And then, yung sin offering or sacrifice, ito po yung act of repentance, paghingi ng tawad. Yung sin offering po, ang ibig sabihin, I know God that you are displeased or unhappy sa buhay ko. What I will do, I will bring sin offering. Parang suhol ba? Para hindi ka magalit. Okay? Ano naman yung burnt offering or burnt sacrifice? Ito yung panahon na kung saan kahit anong pasakit ang gawin mo sa buhay mo, never na ang Panginoon ay matutuwa sa iyo. By nature, we cannot please God. Nakukuha po? Dahil tayo ay makasalanan. Okay? Here, ito yung tinatawag nating dahil tayo ay broken, dahil tayo ay hindi, ang Panginoon ay hindi natutuwa sa atin, therefore, ang sabi doon, I am bringing burnt offering. Kaya ang sinabi ng Ama rito, sacrifice Him there as a burnt offering. Ang ibig sabihin, yung pag-asa that kung gagawin ko yung burnt offering na ito, I hope that it will make God happy even though wala naman talagang mabuting para sa akin. Nakukuha po. Ang kailangan ng Ama ay burnt offering or sacrifice para siya ay matuwa
sa atin. Nagigets? Okay. And therefore, tandaan natin that yung burnt offering is also an act of worship declaring the worthiness of God. Mga kapatid, whatever we will do, we need to remember that you and I are not righteous in the sight of God. Walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:23, Romans 6:23. We need to remember that we are broken. So ang kailangan natin gawin? We need to bring a burnt offering. Sacrifice to please God in our lives. Nakukuha niyo po? Buti na lang, wala tayo sa panahon ng mga taga-Israel, ano? Kasi kada isang sin offering, magkano ibon dito? Before, yung 2 pirasong maya o ibon dito ay 1 real. Eh kung sa araw-araw ang isang tao ay gumagawa ng 7 kasalanan, so 7 maya ang i-offer mo. Bilangin mo ngayon sa loob ng isang buwan. Kulang pa ang sahod. Nakukuha niyo po? But God is not pleased doon sa sin sacrifice. Ang gusto ng Panginoon ay burnt offering. Kaya mga kapatid, yung pong burnt offering na ginawa ni Jesus doon sa krus ay nagpapatunay na even though yung kanyang buong katawan ay nagpasakit, pinako, tama? Sinaksak sa tagiliran, pinako yung kanyang kamay at paa, tapos yung kanyang garment, di ba, pinagpasapasahan yung saplot niya. At ito yung panahon na kung saan yung ginawa ni Jesus ang pinaka-importanting pagkakataon na kung saan He sacrificed Himself as an burnt offering for you and for me so that God will see us righteous. Di ba lagi ko sinasabi? Hindi ka tatawagin ng Panginoon doon sa kasalanan mo. Sa tuwing tayo po ay tinitingnan ng Diyos, ang nakikita niya, namatay si Jesus para sa Kanya. Kaya huwag niyo pong i-judge yung kapatid ninyo. Dahil namatay po si Jesus para sa taong ito. May pag-asa. Dahil sa ginawa ni Jesus, mga kapatid, once and for all, ang lahat ng ating kasalanan ay nabayaran at yung burnt offering ay nag-restore ng ating pong wasak na relasyon sa Diyos. Yung burnt offering ang naglinis, nagpatawad ng ating mga kasalanan. At yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang nag-restore yung hiwalay na relasyon ng tao sa Diyos ay nanumbalik dahil sa ginawa ni Jesus. Are we clear? Taas ang kamay ng hindi nakapula. Taas ang kamay ng hindi naiintindihan. Mamaliwanag mga kapatid. We need to understand this. At ang sinabi doon sa Ephesians 5, 1 and 2. Basahin po natin. Follow God's example, therefore as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. That is the burnt offering. Ang sabi doon, just as Christ loved us and gave Himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Dahil sa ginawa ni Jesus, pinatawad ang ating kasalanan at nanumbalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Andiyan pa po kayo. Tuloy natin. Then God said, sa verse 2, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on the mount I will show you. Yung region ng Moriah, ito na ngayon yung future site ng Jerusalem. At kung titingnan natin ngayon, yung Moriah, yung Golgotha, ito na po ang kanyang itsura. Nakukuha po. Ito na yung lugar na kung saan si Jesus, lugar na kung saan nung panahon ni Abraham at Isaac, dito siya inalay. At nung panahon ni Jesus, dito naman siya kinakot ni Dibig. Nakukuha po. Okay.
At makikita natin dito sa verse 3 and 4. Basahin po natin. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in a distance. Sa di kalayuan, on the third day, tinanaw ni Abraham yung lugar na kung saan iaalay niya yung kanyang anak. On the same role or play. This is the time also that Jesus died and rose again after sa di kalayuan. Nakita rin ito ni Abraham. Nakikita po niyo yung parallel ng kwento. I hope nakuha niyo po. This is what I love about sa verse 3. That morning, early the next morning, Abraham got up. Early the next morning, Abraham got up. Bakit ko siya gusto? This morning, that time when Abraham got up, that is yung start ng greatest act of obedience recorded in the Bible. Parang, diyan pa kayo? That morning, Abraham began one of the greatest acts of obedience in recorded history. He traveled 50 to 60 miles o ilang kilometro papunta doon sa Moriah, doon sa Jerusalem. At sa maraming mga pagkakataon, nakita natin sa buhay ni Abraham kung paano siya isang araw tumayo at siya ay sumunod sa Panginoon. This time, yung obedience po ni Abraham was prompt and complete. Alam natin, hindi madaling sumunod sa Panginoon. Tama? Meron ba rito tuwan-tuwa pag sumusunod sa Panginoon? Parang wala akong kausap. Obeying God is sobrang struggle po talaga. Meaning to say, may mga pagkakataon na gusto na tayong mag-give up. Tama? Ayoko na magsimba. Ang hirap maging Christian. At hindi natin dapat expect na pag sumunod tayo sa Panginoon ay parang napakadali. Napakahirap mga kapatid. Ang hirap po. At may mga pagkakataon as we struggle to obey, ito yung pagkakataon that we need to depend on the Lord. One day, ikaw at ako, tatayo, at tayong lahat ay kakausapin ng Panginoon. And one day, all of us, and some of us, in spite ng lahat ng failures, you and I will obey the Lord. Nandiyan pa po kayo? I remember, since tayo ay potter's house, no? We are the potter, we are the clay, Jesus is the potter. Alam niyo po, kapag gumagawa po yung mga potter ng mga mamahaling porselana, okay, ganito po yun. Habang hinuhulma po nila yung porselanang ito, okay, yung pot, habang hinuhulma nila yung pot, alam natin na yung kamay ng potters ay unti-unti niya itong hinuhulma ayon sa kanyang gusto. Nakuha po. At darating yung panahon na kung saan yung pot na ito ay pipinturahan na ng puti para maging ceramic at parang pwede na siyang i-display sa Malacanang o dun sa kaharian dito. Di ba? Yun yung mga nakikita nating clay, yung mga mamahalin. Alam niyo po ba na yung potter, pag may nakitang magaspang, kahit sa bandang paanan o bandang baba nung pot o nung jar of clay, anong ginagawa ng potter? Kailangan niya itong basagin at uulitin niyang hulmahin. Mga kapatid, parang tayo po yun. Sometimes we are thinking, ginagamit naman ako ni Lord, continuous naman yung Bible study ko, nagiging okay naman ako ng pagsunod, parang feeling ko, perfect na ako. Pero pag nakita ng Panginoon, may magaspang kang ugali, may nakita ng Panginoon, nakabukol dito yung pride,
May mga pagkakataong nakakitang-kita dito yung hindi mo magandang ginagawa. The Lord will break the path. Nakukuha niyo pa. Kaya huwag kayo magagalit kay God pag sinabing, Lord, akala ko okay na. Sisirain mo pa rin pala ako. But the moment that the path will become perfect according doon sa pattern, they will display it doon sa lugar na maganda, katulad ng Malacanang. And that will cost more dahil expensive yung obra maestra ng potters. Nakukuha niyo po. Ganon din po sa buhay natin. Hindi pa tayo ma-display ng Panginoon kasi meron pang magaspag, merong nakaumbok, merong balikong, merong taliwas, nakakatusok. Aayusin tayo ng Panginoon. At ganito po ang nangyari kay Moses, kay Abraham. Early the next morning, Abraham got up. Yung kanyang obedience, yung kanyang buhay, ay nagpapakita ng complete obedience to the Lord. Hebrews 11:19, Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. Alam ni Abraham na kahit ialay niya yung kanyang anak, Abraham knows doon sa kanyang pagsunod that God will bring him back doon sa kamatayan. At anong nangyari? Remember sa verse 5, ang sabi doon sa dalawa niyang servant, di ba? We will come back to you. Abraham knows. Nung pag-akyat niya pa lang sa Mount Moriah, alam niya na hindi niya pa nga inaalay si Isaac dito. Alam niya, ang sabi doon sa dalawang kanyang kasama, sa kanyang servant, we will come back to you. Para kay Abraham, alam kong merong plano ang Panginoon at kailangan ko lang sumunod. Katulad ng sinabi sa Mark 15:33, at noon, darkness came over and the whole land until 3 in the afternoon. Anong kaugnayan nito? Genesis 22 verse 6. Basahin po natin. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on the fire. As the two of them went on together. We know that Abraham believed God at sa kanyang pagsunod, sila ay umalis at tumakyat sa Mount of Moriah na taglay at bitbit yung kanyang anak, yung pangsiga, yung kahoy. At nakita dito, may tali pa. At as they climbed doon sa hill, makikita natin dito that until there, Abraham continued to obey the Lord. At sabi doon, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son, Isaac. At dito rin makikita natin, maliwanag po kay Abraham that time, he will sacrifice, and this is an act of obedience and sacrifice of the Lord. Along the way, di ba, doon sa pagsasadula na makikita natin dito, katulad ni Abraham, katulad ni Isaac, ano yung bitbit ni Isaac? Di ba? Yung wood at yung pang-apoy. Pero dito pinakita, pinabitbit sa kanya ng kanyang ama, yung wood na gagamitin to carry the wood na kung saan hindi ito kayang bitbitin ng 3 taong gulang. Tama? Kasi makikita natin sa mga kwentuhan, sa YouTube, sa video, na nung inaalay si Isaac, ay parang bata pa lamang. Hindi po. Siya po ay 33 years old this time. Ang sabi doon, di ba? Hindi kayang bitbitin ng bata yung pangsiga papunta sa bundok. Nakukuha niyo po. He is a parang mature man na kung saan kaya niyang bitbitin ang lahat ng ito. Anong ginawa ni Jesus? Bago siya ipako sa krus, he also carried the wood na kanyang bitbit. You see the resemblance po. Yung paralan ng kwento. At makikita natin dito, sabi doon sa verse 5, Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Dahil nagtatanong, tatay, nandito na yung panali, nandito na yung kahoy, nandito na yung pang-apoy, nasa na yung ating iaalay? At sabi ni Abraham,
God Himself will provide the lamb. At dito natin makikita, ayaw ng Diyos na si Isaac ay mamatay, but He wanted Abraham to sacrifice his son para makita ng Diyos ang puso ni Abraham kung gaano ba kaklaro sa kanya ang pagsunod sa Panginoon. God was testing Abraham, at ang purpose po ng testing na ito is to strengthen his character at lumalim po yung kanyang commitment sa Diyos sa kanyang tamang panahon. At sa panahon po natin, alam natin, habang tayo ay nahihirapang sumunod, the Lord will provide for you and for me a way out. Na kung saan tayong lahat ay tutulungan niya hanggang sa malagpasan natin yung mga testing na ito. Nakukuha po. At sabi doon sa John 1:29, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Basahin natin yung 22 verse 9. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. He is 33 years old. Kaya niyang idepende yung kanyang buhay. Tama? Kaya niyang pumiglas. Kaya niyang mag-resist. But Isaac allowed Abraham as God told him. Therefore, Abraham did not take Isaac's life. At here, Isaac laid down his life. Ginawa niya ang sabi ng kanyang tatay. Nakuha po. He laid down his life. Sabi nga doon sa John 10:18, "No one takes it from me, but I lay it down of my own accord." God, Jesus, laid down His life for you and for me. And this is the time that He is going to offer Isaac. Verse 10 to 12, when they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood. He bound his son Isaac and laid him on the altar of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, "Abraham, Abraham, here I am," he replied. "Do not lay a hand on the boy," he said. "Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son." In the end, God provided a ram, a sacrifice, upang iligtas ang buhay po ni Isaac. Tama? At dito natin makikita that Abraham ay maliwanag sa kanya yung pagsunod sa Panginoon. At makikita rin natin dito how the Lord pinapakita nung panahon ni Isaac, 2,000 years, at yung panahon ni Jesus until sa panahon natin ay malapit na rin po yung tinatawag na 2,000 years. Verse 13, Abraham looked up, and there is in a thicket he saw a ram caught by its horn. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Mga kapatid, marami tayong mga bagay sa buhay natin na ang hirap i-let go. Tama? At may mga pagkakataon na sa buhay natin, iisa na nga lang yung anak, i-offer pa. Tama? Parang, when God asks us to give it to God, obey it. Because in return, the Lord will do more beyond what we can imagine for. All we have to do, just like our family. Di ba? Meron kang time, treasure, talent, may family ka, meron kang dreams, meron kang plan. Ang sabi doon, surrender it to the Lord, and the Lord will provide. Ang Diyos nga, hindi niya pinagkait yung kanyang nag-iisang anak para sa kaligtasan nating lahat. At pakita natin dito, instead na si Isaac ang iaalay, yung pong ram ang siyang inalay.
na kung saan nagpapakita na ang Diyos, pag ikaw ay sumunod, He will provide. He will provide. Siguro dagdag ko na lang, may nagkukwentuhan kami kanila ni Doktor at saka ni Ate. I remember, I came here 2011. And then after a few years, sinabihan ako ng amo ko, kailangan namin ng isang tao doon sa Jeddah dahil kulang ng tao. Yung hinar nilang tao ay hindi pa dumarating from India. Nagwawala ako noon, nagagalit ako. Bakit ako pupunta roon? Hindi ko alam yung lugar. Sinabihan ko pa yung amo ko noon. Pag pumunta ako dyan, saan ako matutulog? Di ba? Magdadrive ko nga yung sasakyan, pick up nga. Hindi ko alam yung daan. Siyempre, hindi ko makakalusot. May Google Map. Ha? Punta ka doon sa gantong gas station, may matutulugan ka. Sa madaling salita, pupunta ka. Wala akong nagawa. Meron akong isang favorite, yung pastor na nagpa-pastor sa akin dati. Lumapit ako sa kanya. Sabi ko, ayoko po talaga magpunta. Kasi nagsisimula na tayo ng Bible study rito. Okay? Gusto ko po talaga dito. Gusto ko yun Tawag ako kay nanay. Yung nanay ko, kala ko kakampihan ako. Sumunod din daw ako. Sabi ng pastor, sumunod ka din. That time, ang isang verse ang sinabi sa akin ng pastor. Sabi niya, nakita mo yung river? Kung paano yung river, the Lord directs kung saan siya papunta. Ganun din ang Panginoon, He will direct yung heart ng king kung saan niya ito papupuntahin. Meaning to say, Panginoon pa rin ang masusunod. Huwebes, paalis na po ako. Papunta akong Jeddah kahit masama ang loob ko. At around 10:30, Wednesday, few years, I learned my lesson. At ang sinabi ng Panginoon, as I continue to obey, the Lord provide. Katulad ng pinag-aaralan natin. Tama? 3 years. Sabihin ako ng amo ko, lahat daw ng mga programmer, lahat ng mga administrator, centralize. Alam ni Kuya Mando to, tsaka ni Kuya Fred, centralize na lahat. Dadali na lahat sa Riyadh, yung mga programmer. Dali, programmer ako. I learned my lesson. I follow the Lord. Ang nakakatuwa, when I follow God, isa ako dun sa engineer na may pinakamababang sahod. That time. Mababa pa rin hanggang ngayon. And the Lord provide. God used me, used us. Some of us ay nandito. Sinumulan ng Diyos ang gawain niya sa Saudi Arabia. Alam niyo tinutukoy ko anong lugar ito, anong pangalan ito. And the Lord used us also para yung mabahagi ang salita ng Panginoon. Sa pagsunod na yon, alam niyo ang pinakamaganda? After few months, nung paglipat ko rito, binago yung kontrata. Nadagdagan ako ng sahod. From 1 real to 5 real. Basta nadagdagan. Bakit ko kinukwento ito? Hindi para ipagyabang yung sahod. Kaya ko po siya kinukwento. Katulad po ni Abraham, ayaw niya rin sumunod. Parang tayo din po. But when we obey the Lord, sabi doon, the Lord will provide. Amen? Amen. Excited ba kayong sumunod sa Panginoon? O ayaw nyo parang sumunod? Excited. When God said, let go, then, let God. Amen? Amen. At dito natin makikita sa Genesis 22:14, so Abraham called that place, the Lord will provide. And that day it is said on the mountain, the Lord, it will be provided. Before, it was a place for Isaac na i-offer, na naging lugar na kung saan tinayo ni Solomon ang kanyang temple. And this is also the place where Christ
was crucified and nailed on the cross. And dahil sa magandang plano ng Panginoon, today, we are saved through faith. Jesus died for us. He was buried and rose again. And we are all saved by believing on what Christ has done for us. Revelation 13:1-8, in closing, all inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the Lamb books of life, the Lamb who was slain from the creation of the world. The Lamb is Jesus who was slain from the creation of the world, and that Lamb is our burnt offering. The payment of our sin and the restoration of our relationship to God. Mayroon bang mahirap sa Diyos? When God said, He will do it. He will provide. Even the salvation that we have, Jesus provided them all. Pag-usapan natin sa ating mga life group, hindi mamaya, kundi sa mga darating na araw, how does the story of Abraham reflect on the nature of obedience and trust in God in our lives today? What can we learn from Abraham's immediate obedience to God's difficult command? How can this story influence our understanding and reaction to the trials in our life? Yung media group, kindly screen capture and then post it po sa ating mga group chat so that we can have a copy. Next week ay magandang kwento dahil pag-uusapan natin yung pagkamatay ni Sarah. Hindi natin dahil natutuwa, kundi yung kwento doon. At dito ay si Abraham ay nagdalamhati. And then this is the very first property na binili po ni Abraham. Yung cave doon sa Mamre. Ito lang yung kanyang pag-aari. Sa lugar ng Canaan na kung saan dito nilibing si Sarah, dito rin siya nilibing, at ng mga sumunod pang saling lahi. At sa following chapter, makikita natin sa 23-24, hinanapan ni Abraham ng mapapangasawa si Isaac. And also, it will reflect yung story how God find a church. I hope magkita-kita po tayo next week. Shall we all stand and close in prayer? Bago dun sa response song. Heavenly Father, thank you sa umagang ito. We glorify your name. We magnify you, O God. Thank you, Lord, because you are the one who will provide. Salamat, Panginoon, dahil sa ginawa mo pong ito, kaming lahat na nagtitiwala sa iyo ay pinagkaloob ng Panginoon ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Panginoon, turuan mo po kaming sumunod sa iyo. Tulungan mo din po. Hindi po namin kaya, but you can. Help us. Have mercy on us. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po.